Takip silim na. Subalit nakatayo pa rin si Maria sa tapat ng puntod ng asawa na nailibing na 3 oras ang nakalipas. Nanatili siya sa ganong pwesto na hindi alintana ang bigat ng sanggol sa sinapupunang 8 buwan na. Humimas ang babae sa namimilog niyang tiyan habang nakatanaw sa lupang pinaglibingan ng yumaong asawa. Kasunod nun ay muli siyang napaluha hanggang sa humantong na naman sa hagulgol. Habang inaalalang hindi katanggap-tanggap na pagkamatay ni Erwin, natagpuan ang bangkay ng kanyang asawa sa talahiban hindi kalayuan sa bukirin na nasa likod bahay lamang nila. Walang saplot at putol na ang ari ng makita ng mga pulis. Duguan din ng puwetan na ayon sa mga nag-otopsiya ay pinasukan ng kung anong bagay. Puno ng kalmot at galos sa katawan, baliri ng kaliwang binti, at bukod pa ron ay bumulwak ang ilang parte ng utak niya sa kanang bahagi ng ulo dahil sa matinding paghampas. Sa may ilog sa dulo ng talahiban kung saan nakita ang bangkay ni Erwin, ay natagpuan naman ang matalik niyang kaibigang si Ulrich na wala ring saplot. Hawak ng maskuladong binata ang baseball bat na hinihinalang ginamit panghampas sa ulo at kaliwang binti ni Erwin. Sa bandang batuhan naman ay naroon ang damit ng 2 magkaibigan. Sa kasamaang palad, katulad ni Erwin ay patay na rin si Ulrich dahil sa pagkalunod. Lumabas sa investigasyon ng mga pulis na ganap ang insidente sa kalaliman ng gabi. Kaya walang nakasaksi sa mga pangyayari. Totoo ba talaga yun, Erwin? Ha? Habang nakatingin siya sa puntod, ay binalik-tanaw pa niya ang usapan nila ni Officer Almazen na siyang nag-imbestiga sa nangyari sa kanyang asawa. Kilala ang nasabing pulis, hindi lang dahil sa husay nito sa paglutas ng kaso, kundi dahil sa bilugang itsura nito. Maria, parehong may tama ng alak ang magkaibigan. At ayon sa aming investigasyon, nagsimula ang lahat dahil hindi pumayag si Erwin sa kagustuhan ni Ulrich. Ano pong kagustuhan, officer? Alam mo ba ang balita rito sa inyong lugar tungkol sa asawa mo at sa matalik niyang kaibigan? Hindi po. Sa totoo lang nag-aalangan ako na sabihin sa ito. Nag-aalala kasi ako sa magiging reaksyon mo at baka makasama pa dyan sa sanggol na dinadala mo. Huwag po kayong mag-alala. Handa po akong marinig ang lahat. Kailangan mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng asawa ko. Marami nagsasabi na merong lihim na relasyon si Erwin at Ulrich. Ayon sa mga nakalap naming impormasyon madalas silang makita ng iilan na nagpupunta sa ilog tuwing gabi at gumagawa ng milagro. Alam mo na, nagsisiping. Po? Gabi bago mangyari ang krimen, ay pinilit ni Ulrich makipagtalik sa iyong asawa. Subalit tumanggi si Erwin. Yun ang dahilan ng kanyang kamatayan. Totoo po ba yung sinasabi niyo? Sa maniwala ka man o hindi, totoo ang lahat ng narinig mo, Maria. Nagsimula ang lahat nang hindi pumayag si Erwin na makipagtalik. Kaya nagpumilit at mas naging agresibo si Ulrich dahil sa tama ng alak. Nakainom sila pareho, pero mas lasing si Ulrich. Kaya pala madalas siyang umuwi ng lasing nitong mga nakalipas na araw. Pagkatapos nila mag-iinuman, naligo sila sa ilog at doon nagsimula ang pamimilit. Nang hindi pumayag ang asawa mo, umahon siya sa tubig. Kaya lamang, binantaan siya ng matalik na kaibigan niya na sasaktan gamit ang baseball bat na laging dinadala ni Ulrich sa tuwing pupunta sila ron. Dahil sa takot ay tumakbo ang biktima na hinabol naman ng salarin. Gusto mo pa bang marinig ang kasunod? Nakikita ko sa mga mata mo na hindi ka na okay, Maria. Sige lang po, officer. Nang maabutan ni Ulrich ang asawa mo, pinalo niya ito sa ulo. Kaya nawalan to ng malay tao. Nagising na lang si Erwin nang makaramdam ng sakit sa puwetan. Kasabay ng pag-uyog ng kanilang mga katawan. Kaya lumaban siya sa kaibigan matapos maunawaan ang ginagawa sa kanya. Napakababoy!
Pasensya na, Maria. Pero yun ang lumalabas sa pagsusuri namin. Nagpambuno sila na nagdulot sa mga galos at kalmot nila sa katawan. Nang makahanap ng pagkakataon, ay nakatakas si Erwin. Pero muli siyang nahampas ni Aldrich ng baseball bat sa kaliwang binte. Dahilan ng pagkabali ng buto sa parting yon. At pagbagsak, muling nagpatuloy ang naudot na pangagahasa. Napakahayop mo, Aldrich! Nagtangkang sumigaw si Erwin upang makahingi ng saklolo. At dahil sa pagkataranta ni Aldrich, napalakas ang pagpalo niya sa ulo na nauwi sa pagbulwak ng ilang laman sa utak at pagkamatay ni Erwin. Doon na tuluyang na isa katuparan ni Aldrich ang karumal-dumal na paraan ng panggagahasa. Matapos makapagparaos, ipinasok na mali Aldrich sa puweta ni Erwin ang baseball bat hanggang sa bumulwak ang dugo mula ron. Nang mawala ang kalasingan ng maskuladong binata at mapagtanto ang kanyang nagawa, ay nagdesisyon siyang magpakamatay sa pamamagitan ng pagpapalunod ng sarili. Normal na tao po ba ang gagawa ng ganun, officer? Hindi na tao yun kundi demonyo. Yan din ang tanong namin. Ikinalulungkot ko nangyari sa asawa mo, Maria. Halos gumuho ang mundo ni Maria sa kanyang mga nalaman. At hanggang ngayon, kahit nasa hukay na ang kanyang asawa, ay hindi pa rin siya makapaniwala. Kaya sa halip na tumahan, ay napaiyak na naman siya habang bumabalik sa isipan niya ang mga sinabi sa kanya ni Officer Almacen. Habang iniisip ni Maria ang pahayag ng investigador, ay lalo siyang napahagulgol sa sakit at galit. Masakit dahil magsisimula pa lang siyang magkaroon ng sariling pamilya. Pero binawi na agad ito ng tadhana sa kanya. Napakabata niya pa para maging balo. Nakakagalit dahil hindi niya sukat akalain na ganito ang sasapitin ng kanyang asawa. Napakarahas naman ng tadhana sa kanila. Na sa murang edad ni Erwin ay ganito ang kanyang sinapit. Magagabi na, Maria. Tara na. Kailangan mo na magpahinga. Makakasama kay Winmar kapag nahamugan ka. Napatahimik siya nang marinig ang malumanay na boses ng isang babae. Galing sa likuran na nagngangalang Eri. Si Eri ang best friend at kababata ni Maria. Pero sa pagkakataong yun, ay hindi niya to pinansin. Nagpunas lang siya ng luha, saka naglakad palayo sa lugar na yun, na parang hindi nakita ang kasama. Pag-uwi ng bahay, ay lantang gulay na humandusay sa kama si Maria. Napapikit siya at muling napaiyak. Dahil sumagi ulit sa isip niya ang sinapit ng asawang si Erwin. Maria, huwag kang magmukmuk dyan, please naman. Alam ko ang sakit na nararamdaman mo, kaya nga nandito ako para damayan ka. Higit pa tayo sa matalik na magkaibigan, hindi ba? Higit pa sa matalik na magkaibigan? Napadilat ang buntis matapos marinig ang mga sinabi ni Eri. At pagkatapos ay nanatili lang siya sa pagkakahiga. Habang nakatalikod sa best friend na nakatayo naman mismo sa pintuan ng kanyang kwarto. Kumain ka na, please. May nakahandang pagkain para sa sa lamesa ng kusina. Kumain ka at magpalakas para kay Winmar at para sa atin. Napaismid si Maria matapos marinig ang mga katagang yun. Hindi niya alam kung masusuya ba siya sa mga sinabi ni Eri. Bumangon na lang siya at nagtungo sa kusina upang kumain. Pinilit niyang kumilos alang-alang kay Winmar na nasa kanyang sinapupunan. Sapagkat tama nga naman si Eri, lakas ang kailangan. Hindi lang para sa sarili, kundi para na rin sa nalalapit na kapanganakan ng sanggol. Umupo siya sa tapat ng parihabang lamesang antigo at saka kinuha ang platong may laman na pansit at 2 pirasong manok. Sa dulo mula sa kaliwa ng lamesa ay naupo naman si Eri habang pinagmamasdang kumain si Maria. Umiwas siya ng tingin dito habang kumakain. At kahit anong pagngiti ang gawin ng kanyang best friend, ay hindi niya to sinusuklian. Wala ka nang magagawa sa nangyari kundi tanggapin na wala na si Erwin.
Tumigil ka na. Napaluha na naman si Maria dahil sa mga salitang yun habang nagpapatuloy sa pagsubo ng pansit. Dahil doon, inabot ni Eri ang kaliwang kamay ng buntis na nakadantay sa lamesa. Saka hinawakan na mahigpit ang nakakuyom nitong kamao. Pangako ko sa'yo na hindi kita iiwan na katulad ng ginawa ni Erwin. Hindi naman kumibo si Maria. Nagpatuloy lang to sa pagkain habang umiiyak ng tahimik. Kaya bumitaw si Eri sa pagkakahawak sa kamay niya. At pagkatapos ay marahang lumapit sa kanya at bumulong. Namimiss ko nang marinig mula sa'yo mga salitang to. Mahal na mahal kita. Ngumiti ng tipid si Eri bago umakmang hahalik sa pisngi ni Maria. Kaya lamang umiwas ng ulo ang buntis, kasunod ng pag-alis sa upuan. Naglakad si Maria papunta sa lababo upang kumuha ng maiinom. Hindi niya pa rin nililingon si Eri habang nagsasalok ng tubig sa gripo. At nang matapos lumagok ng tubig at huminga ng malalim, ay saka siya nagsalita. Tama na! Layuan mo na ako! Para mo ng awa! Ayoko na, Eri! Layuan? Ngayon pang okay na ang lahat para sa atin? Tigilan mo na ako, utang na loob! Nandidiri ako sa... Nandidiri ka? Pero yung ginawa ni Erwin at ang best friend niyang si Alrich, hindi ka nandidiri? Gusto mong ikuwento kong ginagawa nila kapag wala ka? Tumigil ka na! Ayoko nang marinig pang tungkol dyan! Okay, bibigyan kita ng oras para makapagluksa. Saka ako babalik para sa inyo ni Winmar, mahal. Ngumiti ulit ng tipid ang magandang babae na nananatiling nakatayo ilang metro mula sa likuran ni Maria. At pagkatapos nun ay saka na to naglakad palayo. Napahagulgul na lang ulit si Maria matapos marinig ang mga salitang yun. Hindi niya na kasi alam ang gagawin dahil tila nakatanikala siya sa isang bagay na hindi naman niya ginusto. Napahimas na lang siya sa namimilog na tiyan nang maramdaman ang pagsipa ng sanggol. Tila ba nararamdaman ni Winmar ang pighati ng kalooban niya ng mga sandaling yun? Anak, Winmar, patawad. Maya-maya pa, pagkatapos ng kanyang pagmumoment, ay inayos na niya ang sarili. Habang nagsasalansan ng mga hinugasan pinagkainan, ay merong nag-doorbell na kaagad niyang pinuntahan. Nang makita si Officer Almacen at ang partner nitong si Officer Ligaya, ay kaagad niyang pinatuloy ang dalawa at ipinagtimpla ng maiinom na kape. Pasensya ka na kung nakaistorbo ba kami sa'yo, Maria. Mukhang patulog ka na yata. Hindi pa naman po. Ano po bang sadya ninyo? Galing kasi kami sa bahay ni Alrich para kumalat pa ng mga bagay-bagay. At napansin namin tong picture. Picture? Pagtingin ni Maria sa larawang ipinakita sa kanya, ay napakunot siya ng noo. Simbolo kasi ng witchcraft ang nakita niya. Pulang bilog na may star sa loob. At nakaukit to mismo sa ilalim ng kama ni Alrich. Witchcraft po ito, hindi ba? Ano pong kaugnayan nito sa kaso? Kilala mo ba sila Oli, Aris at Thea? Opo, mga kaibigan ko po sila. Actually, kaibigan po namin nila Erwin at Alrich. Kaya lang po wala na akong balita sa kanila since nagsettle kami ng asawa ko. Ah, ganun ba? Katulad kasi nitong nasa larawan meron ding nakita sa ilalim ng mga kama nila. Hindi mo ba alam na patay na sina Oli, Aris at Thea? Ano po, officer? Nung 1 buwan pa sila patay. At sinasabi ko sa'yo, Maria, malala rin ang pagkamatay nila. Katulad nila Alrich at Erwin. Natutop na lang ng babaeng buntis ang bibig sapagkat talagang nabigla siya sa mga nalaman. Akala niya ay mas nakakagulat na ang nangyari kay Erwin at Alrich. Pero hindi pa pala. Okay lang ba kung i-check namin ang ilalim ng kama nyo? Opo, pero matanong ko lang po,
Tuloy pa rin po ba ang usad ng kaso? Sabi niyo po kanina, nagpunta kayo sa bahay ni Ulrich para humanap ng mga bagay-bagay. So ibig sabihin po, ongoing pa rin ang kaso. Ang akala ko po ba si Ulrich ang pumatay sa asawa ko at nagpakamatay siya pagkatapos? Sasabihin ko mamaya kapag nakita na namin ang ilalim ng kamang tinutulugan niyo. Nagtungo na nga kaagad sila sa kwarto at nag-check na nga sina Officer Almacen at Officer Ligaya sa ilalim ng kama. Pero wala silang nakitang simbolo ng witchcraft. Pasensya ka na kung late ko na itong tatanong sa'yo. Bago mamatay ang asawa mo, may napansin ka bang kakaiba sa kanya? Nitong nakalipas na linggo, madalas lang siyang lasing. Hindi naman niya ako sinasaktan. Natutulog lang siya sa couch kapag amoy na amoy ko ang alak. Sa loob ng 2 weeks, hindi ko na rin mabilang kung ilang beses siyang natulog doon. Nagkatinginan ng dalawang officer. Kaya napakunot ng noo ang babaeng buntis. Dali-dali silang lumabas ng kwarto at bumalik sa sala. Para tingnan ang ilalim ng couch na sinasabing madalas tulugan. Ganun na nga lang ang gulat nilang lahat nang makita ang simbolo kapareho ng nasa larawan. Ang sumisimbolo sa pangkukulam o witchcraft. Teka, paano nagkaroon yan dyan? Ano pong ibig sabihin nito? Ibig sabihin, hindi pa tapos ang kaso. Dahil posibleng magkakakonekta ang nangyaring pagkamatay nila Oli, Aris, Thea, Ulrich at ang asawa mo. Posibleng bukas o sa mga susunod na araw may mga paranormal investigator na pupunta rito para i-examine ang simbolo na yan. Paranormal investigator? Tamang narinig mo, Maria. Kaya ang payo ko sa'yo, huwag ka muna magstay dito sa bahay mo hanggang sa matapos ang investigation. Teka lang po, naguguluhan ako Bakit biglang may paranormal investigation? Posibleng iisa lang ang pumatay sa mga kaibigan at asawa mo. Ang nangyari lang kina Ulrich at Erwin, ibang case. At lahat yon ay may kinalaman sa witchcraft. Hindi na nakapagsalita pa si Maria. Pasimple na lang siyang napahawak sa tiyan habang naiisip ang isang tao. Pagkatapos ng ilang pang mga pinagsasabi ng mga officer, ay sinamahan na nga muna nila si Maria na magstay sa bahay ng Lolo Gardo at Lola Ermita niya. Nung hindi pa nag-aasawa si Maria, ay dito siya nakatira. Kaya walang pag-aalinlangan siyang tinanggap ng mga kaanak sapagkat namiss din siya ng mga to. Ang lolo at lola na niya kasi ang tumayong mga magulang sapagkat bata pa lang ay namatay na ang kanyang mga magulang na sina Ginoong Mario at Ginang Yana. Wala siyang masabi sa kabaitan ng mga to. Kaya naman nang mabuntis siya at ikasal, ay nalungkot din siya ng sobra nang mapawalay sa mga to. Kaya ganun na lang din ang pasasalamat ng kanyang lolo at lola na nagbalik siya ngayon kahit saglit na panahon lang. Ipinaliwanag kasi ni Officer Almacen at Officer Ligaya ang sitwasyon sa pahintulot na rin ni Maria. Iha, sinasabi ko na nga ba At hindi ordinaryong ganong klase ng pagkamatay ng asawa mo at ng best friend niya. Kawawa naman ang dalawang yon. Sana mahuli na ang gumawa nito sa kanila. Hayaan mo, at bukas na bukas din, pupunta ako sa kakilala kong espiritista para humingi ng pangontra laban sa mangkukulam. Baka mamaya pati kayo ng apo ko sa tuhod idamay pala mamamatay tao na yon. Tumigil ka na nga muna, Rian Gardo. Pagpahingahin mo na muna tong apo mo. Kunin mo ang mga gamit niya at dalhin mo na sa kwarto. Halika na, Maria. Magpahinga ka na muna at ipagtitimpla kita ng gatas kapag nandun na tayo sa kwarto. Buti na lang, apo, kahit hindi ka na rito nakatira araw-araw ko nililinis yon. Kaya kahit anong oras ka magpunta rito, may matutulugan ka. Thank you po, Lolo, Lola. Pagdating niya sa kwarto, matapos makainom ng gatas, ay nagpahinga na siya. Hindi na lang niya muna pinatay ang ilaw dahil namiss niya rin ang kwarto niyang yun. Dati nalalakihan pa siya sa silid, pero ngayon parang ang liit-liit na lang nito.
Sa dami ng kanyang mga iniisip, hindi na rin niya namalayang nilipad na ang diwa niya papunta sa karimlan. Mahimbing siyang nakatulog dahil na rin sa epekto ng pagkabuntis at gatas. Subalit bigla naman siyang dinalaw ng isang kakatuwang panaginip. Panaginip kung saan ay may kinalaman sa kanyang nakaraan. Nagulat na lang siya nang makita ang sarili nung high school pa lang siya. Kasama niya sina Eri at Thea, ang mga tanging kaibigan niyang babae sa paaralan. Alam mo ba, Thea, fun fact, bukod sa mag-best friend at kababata ako si Maria, pati mga nanay namin mag-best friend at magkababata rin daw. Pero ang totoo niyan, more than magkababata at best friend pang turingan namin. Mahal namin ang isa't isa. Huy, ano ka ba? Nakakahiya kay Thea. Baka isipin niya para tayong lovers. Bakit, hindi ba? Tama na, Eri. Thea, pasensya ka na ha. Pinsan mo pa naman si Erwin, yung boyfriend ko. Baka mamaya kung anong isipin mo at isumbong mo pa ako. Kayo na nung Erwin na yon? Parang ilang buwan pa lang kayo magkakilala. Importante pa ba kung gaano kami katagal magkakilala? Relasyon naman ang dapat pinatatagal, hindi ang pagliligawan. Kitang-kita sa mukha ni Eri ang matinding pagkainis sa kanyang nalaman. At mula sa malayo, habang pinagmamasdan ni Maria ang sarili nung high school life niya, doon niya mas na-realize na tila meron talagang kakaiba sa mga ikinikilos ni Eri. Nakita niyang tila nag-aalab ang mga mata ng magandang babae. At pagkatapos ay bigla na lang itong nangitim kaya napaatras siya. Mas lalo siyang nagulat nang lumingon sa gawin niya si Eri at biglang umiti ng makahulugan. Ngiting tila nagbabadya ng matinding panganib. Dahil doon tumalikod si Maria at tumakbo palayo sa lugar na yon. Hanggang sa napagtanto niya na hindi pala siya umaalis sa pwesto. Kaya unti-unti siyang kinabahan. Mabilis na gumapang ang kilabot mula sa kanyang talampakan, paakyat sa tuhod at nagpaikot-ikot sa namimilog niyang tiyan hanggang umakyat sa kanyang dibdib. Dahil doon ay bumilis ang tibok ng kanyang puso na para bang may mga dagang nagkakarerahan dito. Nang umabot na ang tensyon sa kanyang batok, ay para bang namanhid ang kanyang buong katawan. Nagsimula siyang pagpawisan ng malamig na hindi niya maintindihan. Ilang saglit pa ay nakarinig na siya ng nakakasindak na halakak mula sa likuran. At nang lumingon siya ron, ay nakita niya si Eri. Puno ng pasa ang iba't ibang parte ng katawan. At ang mas malala ay ang nangingitim na pasa sa kaliwang mata. Punit-punit ang suot na damit. Putok ang uso at may dugong tumatagas sa pagitan ng mga binti niya. Hindi kita iiwan, Maria, mahal ko. Yan ang pangako natin sa isa't isa, hindi ba? Sa sobrang pagkagimbal ay napasigaw ng malakas si Maria hanggang sa mapabalikwas siya ng bangon sa kama. Sa sobrang pagkataranta ay kamuntikan pa siyang mahulog. Mabuti na lang talaga kaagad dumating ang kanyang lolo at lola. Nahalata rin sa hilat siya ng mga mukha ang matinding pag-aalala. Pagbukas ni Lola Ermita ng switch ay kaagad nilang nakita ang nakakatakot na mukha ng kanilang apo. Napa-sign of the cross tuloy ang matandang babae habang papalapit kay Maria. Mahabaging langit! Santissima! Ano nangyari, apo ko? Iha, hinga ng malalim. Nananaginip ka lamang ng masama. Nandito na kami ng lola mo. Salitan munang pinagmasdan ng babaeng buntis ang mag-asawa. Bago siya umiyak at yumakap sa mga to. Dahil sa nangyari ay sinamahan na siya ng dalawa sa kwarto. Hanggang sa makatulog ulit siya ng mahimbing. Kinaumagahan ay nagising si Maria dahil sa pagtama ng sinag ng araw sa kanyang mukha. Hinawi kasi talaga kanina pabukas ni Lola Ermita ang kurtina ng bintana para pumasok ang liwanag sa buong kwarto.
Wala na ron ang kanyang lolo pati lola. At ang kakatwa lang din ay tila hindi na niya naaalala ang masamang panaginip kagabi. Kaagad siyang bumangon para mag-ayos ng sarili. Dahil kahit nagluluksa pa, ay kailangan niyang ipagpatuloy ang pagharap sa hamon ng buhay. Para sa sarili at lalong higit para sa kanyang anak. Naabutan niya sa kusina si Lola Ermita na nagpapakulo ng mainit na tubig sa takore. Magandang umaga, Maria. At dyan sa apo ko sa tuhod. Umarini ka na. May pansit kanton dito sa kapandesal. Ano palang gusto mo? Tsaa ba o gatas? Salamat po, Lola. Tsaan na lang po siguro. O sige, hintayin lang natin na kumulo ang tubig, ha? Sige lang po. Nasaan po pala si Lolo? Maaga siyang umalis. Pupunta ron kay Monyoyong, yung espiritista, at manghihingi ng pangontra para sa'yo at dyan ka eh. Winmar po. Winmar pala ang pangalan ng apo ko. Sigurado kung kasing pogi at kasing bait din niya ng tatay niya kapag lumaki. Pasimpleng na pangiwi na lang si Maria dahil sa sinabing yun ng kanyang lola. Hindi niya kasi sinabi sa dalawang matanda ang tungkol sa lihim na relasyon ng kanyang asawa at ng best friend nito. Kahit patay na si Erwin, mahal niya pa rin naman to at gusto niya pa rin protektahan ang totoong pagkatao nito. Habang hinihintay nilang kumulo ang pinaiinit na tubig, ay marami pa silang napag-usapan hanggang sa wala sa sariling napatingin si Maria sa bintanang nakaharap sa bukiring nasa likod bahay. Dahil sa tahimik at maaliwalas na taglay ng paligid sa labas, ay sumagi na naman sa isip niya ang namayapang asawa. Napabulong tuloy siya nang wala sa oras. Para kasing balik na sa dati at normal ang lahat na parang walang nangyari. Totoo nga ang sinabi mo noon, Erwin. Kapag namatay ang isang tao, tama lang na iyakan siya ng 1 linggo. Sapat na yun at pagkatapos ay babalik ng lahat sa dati na parang walang nangyari. Ano yun, apo? May sinasabi ka ba? Bakit ka bumubulong dyan? Naaalala ko lang po si Erwin. Lumapit lang ang matandang babae at niyakap ang kanyang apo. Naantala lang sila na mag-ingay na ang takore. Kaagad yun nilapitan ni Lola Ermita at saka nilagyan na mainit na tubig ang 2 tasang may tsaa. Ang natira ay isinalin niya sa termos. Nang pumaitaas ang usok mula sa tasa, humalimuyak din ang mabangong amoy ng tsaa. Nilanghap yun ni Maria na parang tulad sa mga commercial. At pagkatapos ay saka siya sumunod sa kanyang lola na nasa hapagkainan. Habang nag-aalmusal, ay nagpatuloy ang kanilang pag-uusap. Alam niyo po ba, Lola, na palagi rin akong tinitimplahan ng tsaa o gatas ni Erwin, lalo na po nung nabuntis na ako. Kaya yung nagsama kami, pakiramdam ko po, hindi ako umalis sa bahay na to. Malamang, sinabi ko talaga yon noon namanhikan siya rito. Napangiti na lang si Maria habang nagpapatuloy sa pagkain at paghigop ng masarap na tsaa. Mabilis na lumipas ang oras. Nagpaalam muna ang Lola Ermita na pupunta ng palengke para mamili ng uulamin nila para sa pananghalian at hapunan. Gusto sanang sumama ni Buntis pero pinigilan na muna siya ng matandang babae at sinabihang magpahinga na muna o maglinis-linis sa loob ng bahay. Ganun na nga muna ang ginawa ni Maria. Nilinis niya ang kwarto ng kanyang lolo at lola, ang sariling kwarto, kusina, banyo at sala. Napaka-energetic niya dahil siguro sa pag-uusap ulit nila ng kanyang lola na na-miss niya rin ng todo. Nakangiti niyang inilabas ang ilang kalat para sana itapon sa basurahan sa tapat ng kanilang bahay nang magulat matapos marinig ang pamilyar na boses. Ang saya mo naman yata ngayon at parang hindi ka namatayan.
Natigilan at agad napawi ang ngiti ni Maria matapos marinig ang tinig ni Eri. Nakatayo ang magandang babae sa mismong gate kung saan sana siya dadaan. Nakasuot siya ng simpleng nilong dress. Medyo kupas na ang pagkaitim ng damit. Subalit hindi naman yun hadlang upang umangat ang kinis ng balat at gandang taglay niya. Pinakikinggan ko yung kwentuhan niyo ni Lola Ermita kanina pa. Diba, pinagtitimpla rin naman kita ng gatas at tsaa. Sa katunayan, kaya mo nga nakahiligan yung mga yun dahil sa akin. Hindi mo ba ako papapasukin? Kung ayaw mo, magkukusa na nga lang ako. Ngumiti ng makahulugan ng mayuming babae na nagdala ng kilabot sa buong pagkatao ni Maria. Pagkatapos ay saka ito marahan na humakbang papasok sa loob ng bakuran. May halong takot na napaatras ang buntis, kaya nabitiwan niya ang hawak na trash bag. Huwag kang lalapit sa akin! Lubayan mo na ako, Eri! Hindi umimik ang magandang babae. Ngumiti lang to na tila ng lilibak habang dahan-dahang lumalapit sa kanya. Dahil doon ay napaatras si Maria hanggang sa mapaupo siya. Mabuti na lang ay naikalang niya agad ang kamay, kaya hindi masyadong malakas ang impact ng pagkakaupo niya sa sahig. Dahil doon ay mas lalong umiti si Eri hanggang sa bigla na lang tung humalakak na parang isang witch. Sa sobrang takot, pati ang sanggol ay nag-react na rin. Kaya biglang napahawak sa tiyan si Maria. Tama na, Eri! Tigilan mo na ako! Parang awa mo na! Hindi pa rin tumigil sa malademonyong paghalakak si Eri. Kaya napapikit at napatakip na lang ng tenga si Maria. Hanggang sa marinig na lang niya ang nag-aalalang boses ng kanyang lolo. Anak ng teteng, ano nangyayari sa'yo, iha? Bakit ka nakaupo dyan? Halika, tumayo ka. Kaagad siyang inalalayan ng kanyang lolo. At pagdating nila sa sala, pagkaupo pa lang, ay nakatanggap na siya ng sermon na may halong pag-aalala. Bakit ba kasi naisipan mo pang maglinis, iha? Kita mong buntis ka. Buti na lamang at hindi na paano yung apo ko sa tuhod. Naku, huwag ka na magkikilos ha. Sinabi ko naman dito kay Ermita na huwag kang iiwanan eh. Pasaway din talaga eh. Manang-mana talaga kayo. Ay nako po, nasaan pa ang lola mo? Nagpunta po ng palengke. Hindi balila. Ito, kunin mo. Calvin de Guerra ang tawag dito. Sa pulang panisukat na ang laman ay bala ng barel. May bendisyon at orasyon na ito ha. Galing doon mismo sa kaibigan kong espiritista na si Monyoyong. Iimperdible mo yan malapit sa tiyan mo. Para kahit aswang, hindi makalapit sa'yo. Ito namang habak. Balang tanso na kinorteng pakros. May bendisyon at orasyon din yan. Ikwintas mo naman. Panlaban niya sa bate, kulam, usog, palipad hangin, saka tegalpo. Yung mga umaalig-aligid sa'yo, siguradong lalayo na apo. Hindi ka nagagambalain. Wala mang maintindihan, ay sinunod na lang din ng buntis ang mga sinabi ng kanyang lolo. Sapagkat alam niyang kukulitin siya nito kapag hindi niya ginawa. Kaya naman sinusuot niya lang ang Carmen de Guerra at habak sa tuwing lalabas ng kwarto at sa tuwing kasalamuha ang kanyang lolo at lola. Noon pa man kasi, ay hindi na talaga mahilig si Maria sa kolorete. Dahil para siyang nasasakal kapag nagsusuot ng kwintas. Naiirita naman siya sa nakaimperdibleng Carmen de Guerra. Kaya sa tuwing natutulog siya, ay tinatanggal niya ang mga to at inilalagay lang sa maliit na tukador. Dahil doon, sa ilang araw na pamamalagi niya sa bahay ng kanyang lolo at lola, gabi-gabi na siyang dinadalaw ng masamang panaginip. Nagsisimula palagi yun sa high school life niya na masaya. Dahil bukod kay Eri, ay nakilala rin niya sina Thea, Erwin, Alrich, Ollie at Aris.
Kaya lang ay nauuwi ang lahat sa nakakasindak na kaganapan. Hanggang sa isang gabi, eksaktong Friday the 13th, kung saan sinasabing mas malalakas ang kapangyarihan ng mga kampo ng kadiliman, nagising na lang si Maria na nasa hindi pamilyar na kwarto. Madilim ang nasabing silid, kaya hindi niya alam kung kanino yun. Habang nakahawak sa tiyan, ay bumangon siya sa kama at hinanap ang switch ng ilaw at pinindot to. Yun nga lang hindi nag-on ang ilaw, kaya hinayaan na lang niya. At nang masanay na ang kanyang mata sa dilim, doon na niya nakita ang malaking picture frame ng matipunong si Aldrich na naka-underwear lang. Anong ginagawa ko sa kwarto ni Aldrich? Naglibot-libot pa siya hanggang sa makita pa ang maliliit na picture frame sa ibabaw ng tokador. Lahat yon ay larawan na magkasama sina Aldrich at Erwin, ang kanyang asawa. Halatang halata sa kuha ng mga larawan na hindi lang basta mag-best friend ang turingan nila. Lalo na at nakita ni Maria na merong larawan na sweet ang dalawa habang naghahalikan. Mapait man sa sikmura ay pikit mata na lang niyang tinanggap. Dahil kahit magalit pa siya ngayon kay Erwin at Aldrich, ay hindi na mabubuhay pa ang mga to. Napalunok na lang siya ng laway na parang nilulunok ang sarili niyang pride. Maya-maya pa ay biglang nabaling ang atensyon niya nang marinig na umawang ang pinto ng silid na kanyang kinaroroonan. At mula sa labas ng silid ay nakarinig siya ng mga pamilyar na boses. Ang boses ng kanyang asawa, ni Aldrich, Ollie, Aris at Thea. Teka, boses yun ng asawa ko ah. Dali-dali siyang tumakbo at sumilip sa labas ng silid hanggang tumambad na nga sa kanyang paningin ang hindi kaaya-ayang kaganapan. Kitang-kita niya kung paano pagtulungang bugbugin ni na Aldrich, Erwin, Ollie at Aris ang kaawa-awang si Eri. Halos mapuno na ng pasa ang katawan nito at hindi na nakikita ang taglay nitong ganda sa tindi ng tinamo. Namamaga ang kaliwang mata dahil sa suntok. Duguan ng labi na matindi rin ang tinamo at nabali ang parehong hinlalatok. Nang magpumilit itong tumayo, ay isang malakas na sipa sa tiyan ng pinatikim ng maskuladong si Aldrich. Tangina, best! Ginawa mong sakre tong tiyan nitong si Tibo ah! Dapat nga sa boobs ko sisipain eh. Dapat lang sa kanya yan. Yan, best! Dinadali pa yung fiancé mo. Akala niya siguro di natin siya mabubuko. Buti na lang tong pinsan mong si Thea. Kampi pa rin sa atin. Natutop na lang ni Maria ang bibig sa kanyang mga nasaksihan. Dahil hindi niya alam kung parte ito ng katotohanan o sadyang masamang panaginip lang. Awang-awa siya kay Eri habang patuloy na nilulupog ng 4 na kalalakihan na inakala niyang mabait pero meron palang itinatagong madilim na pagkatao. Nang tumingin naman siya kay Thea, kitang-kita niya ang pagsisisi sa mukha ng babae. Alam ni Maria na hindi rin intensyon ng kaibigan niyang babae na mangyari yun. Tangina, gigil na gigil talaga ako dito kay Eri nang malaman kong mahal din ang tawagalin na ng fiancé ko. Utang ina mo kang Tibo ka, ikakasal na kami ni Maria. Kaya lubuhin mo na siya. Itong kamao ko ang mahal. Pagkatapos na matinding pagkabugbog kay Eri, nakita niyang umalis na si Thea dahil hindi na nito nakayanan ng mga pangyayari. Doon ay nasaksihan na nga ni Maria ang pinakamadilim at nakakasulasok na pagkatao ng taong minahal niya ng lubos. Kitang-kita ng dalawa niyang mga mata kung paano pagpasapasahan ni na Erwin, Aldrich, Ollie at Aris si Eri. Binaboy nila at niyurakan ng husto ang puri ng kanyang best friend habang patuloy na binubugbog. Sa tindi na natamo ng katawan ni Eri, noong oras ding yun ay nawalan siya ng hininga. Ni hindi namamalayan ng 4 na kalalakihan
Dahil patuloy sila sa pag-i-enjoy sa kanilang ginagawang kademonyohan. Hindi na nakatiis pa si Maria sa kanyang nakikita. Kaya naman lumabas siya at sumigaw habang umiiyak. Ang bababoy niyo! Anong ginawa niyo kay Eri? Mga hula kayong puso! Mga animal! Hindi ba't kaibigan niyo rin siya? Bakit niyo to ginawa? Natigilan na siya sa pagsasalita. Dahil pagtingin sa kanya ng mga kalalakihan, tila gulat na gulat at bigla na lang nagdilim ang kapaligiran. Nilamon siya na matinding katahimikan hanggang sa nagulat na lang siya nang may suminding 5 kandila sa kanyang harapan. Kasunod nun ay nabuo ang isang malaking bilog at sa gitna nito ay ang hugis bituin na nasa bawat kanto ay may nakasinding itim na kandila. Nagulat siya na makita ang pamilyar na mga simbolong yun na siyang nakita ni na Officer Almacen at Officer Ligaya sa ilalim ng kama ng mga namatay niyang kaibigan at asawa. Mula sa harap ng nasabing simbolo ay may nakahihilakbot na usok ang unti-unting namumuo at nang bumulusok ito papalapit sa kanya ay bigla na lang kumislot ang sanggol sa kanyang sinapupunan. Dahil doon ay bigla siyang napadilat. At habang nakatingin sa kisame, ay unti-unting tumagas ang luha sa kanyang mga mata. Sa kanya lang kasi napagtanto na kaya pala palaging nagpapakita ang kaluluwa ni Eri sa kanya ay dahil sina Erwin, Ulrich, Oli at Aris mismo ang pumatay rito. Hinimas-himas rin niya ang sanggol sa sinapupunan at nagpasalamat dito. Dahil kundi kay Winmar, ay baka nalunod na siya sa bangungot na nangyari. Kinaumagahan eksakto namang dumalaw sa bahay nila si Officer Almacen para mag-update tungkol sa kaso. Nakinig din sina Lolo Gardo at Lola Ermita dahil gusto rin nilang ma-update sa mga pangyayari. Ano na pong balita, Officer? Habang inilalapag ni Lola Ermita ang tsaa at Spanish bread sa lamisita, ay meron namang kinuhang brown envelope ang officer sa kanyang bag. At mula roon, inilabas niya ang ilang mga larawan ng isang silid na punong-puno ng mga kagamitan na merong kinalaman sa pangkukulam o witchcraft. Ano po tong mga ito? Pamilyar sa akin ang mga ganitong gamit Si Munyoyong may ilan siyang ganito Katulad itong bungong kandila dito sa larawan. At itong mga tuyo-tuyong dahon. Ang wala lang itong mga manyikang bahay ba ito ng mangkukulam, officer? Bahay yan ni Eri. At nakakita rin kami dyan ng mga simbolo nang katulad sa mga nakita namin sa ilalim ng mga kama at couch ng mga namatay. Ano pong ibig niyo iparating, officer? Na si Eri ang may kagagawan sa pagkamatay ni Erwin? Kilala ng pamilya namin ng babaeng yon. Malapit siya sa amin at mabait. Sa ngayon, siya pa lang po ang tinutulong sa larin sa investigasyon namin. Pero ginagawa namin ang lahat para matapos na kagad ang kaso at mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng mga kaibigan at asawa mo. Si Officer Ligaya, meron siya ngayong inaasikaso at makakaasa kayo na mag-a-update kagad kami, lalo na sa iyo, Maria. Teka lang po, naguguluhan ako sa mga sinasabi niyo Itong mga pictures na to kuha sa bahay mismo ni Eri, ng best friend ko? Ganun na nga, Maria. Simula bata magkasama na kami ni Eri. Paanong hindi ko nalaman ang tungkol sa bagay na ito? Totoo po bang bahay niya yan? Hindi kami nagkakamali, Maria. Para makumbinsi ka pwede kayo magpasama sa isang opisyal namin at puntahan niyo ang bahay niya. Malapit lang naman dito yun di ba? Kung totoo man po ito, hindi rin naman po pwedeng siyang pumatay sa asawa at mga kaibigan ko. Nung nakaraang buwan, first year death anniversary ni Eri. Alam niyo po bang tungkol doon? Natagpo ang lasog-lasog ang katawan niya sa ilog. Umuulan kasi at malakas ang agos ng tubig kaya ganun ang nangyari sa kanya. Alam namin ang tungkol doon at nag-iimbestiga na si Officer Ligaya. Kasama ang mga paranormal investigator
para alamin kung paano siya napunta sa rumaragas ang tubig sa ilog. Kung aksidente ang nangyari o may pumatay sa kanya. Gusto mang sabihin ni Marian tungkol sa masamang panaginip kagabi. Pinigilan niya ang sarili niya. Kahit sigurado siyang totoong nangyari ang mga yun. Pinoprotektahan pa rin kasi niya ang asawa. Isa pa, hindi niya naman sigurado kung maniniwala ang officer sa kanya. Matapos ang ilang pang pag-uusap ay nagpaalam na si Officer Almacen. At nanatili naman silang tatlo sa sala at nag-usap-usap. Kaya ikaw, Iha, huwag na huwag mong huhubarin ng Kalmendegera at habak. Biruin mo. Hindi ko akalain na may samang kukulang pala yung si Eri. Tumigil-tigil ka nga riyan, Gardo. Dalhin mo na nga tong mga tasa at ekstrang tinapay sa kusina. Sa halos 1 linggong nagdaan, ay pilit pa rin na nagpapakatatag si Maria. Para sa nalalapit na panganganak, idinadaan na lang niya ang kalungkutan sa paglilinis at iba pang gawain upang hindi makapag-isip ng hindi maganda. Para mawaglit sa isip niya ang kalungkutan, ay nagpasya siyang magluto. Pagkatapos nilang mananghalian, ay nagpasama siya sa lolo at lola na umuwi muna ng bahay para kunin ang mga gamit ng baby. Sinamahan naman sila ni Officer Almacen para makasiguro na aalis din sila agad. Makalipas ang mahigit kalahating oras, ay narating na nila ang bahay at kaagad na pumasok si Maria na sinundan ng kanyang lolo Gardo, lola Ermita at Officer Almacen. Nang makita nila sa sala ang simbolo ng witchcraft, ay napa-sign of the cross kaagad ng matandang babae. Habang ang dalawang lalaki ay seryoso lang na nakatingin sa nasabing simbolo. Apo, suot mo ba ang mga pangontra? Opo. Kung ganon, bilisan na natin kunin ang mga gamit ng apo ko sa tuhod para makaalis na tayo rito. Hindi ko talaga gusto ang aura at dating nitong bahay. Noon ko pa naman sinabi sa'yo, hindi ba? Parang puwet ng manok ang bibig mo, Gardo. Dalian na natin. Napailing na lang si Officer Almacen na naiwan sa sala habang ang tatlong mag-anak ay nagtungo na sa kwarto. Maya-maya pa, habang inaayos sa maleta ang mga gamit ni Winmar na inipon nilang mag-asawa, ay hindi sinasadyang mahagip ng paningin niya ang litratong nakadikit sa may dingding. May kalumaan na ang balangkas ng larawan at halatang matagal nang naroon. Inayos niya to dahil nakatabingin na ng konti. Pagkahawak ay doon niya muling nasilayan kung sino ang mga nasa larawan. Siya kasama ang 6 na katao. 4 sa likuran at 3 sa unahan kabilang siya. Napapagitnaan siya ni na Erwin na nasa kanan at Eri sa kaliwa. Sa likuran sa pinakadulong kaliwa ay isang may katangkarang lalaki na singkit ang mata at saktong hubog ang pangangatawan. Nakangiti ito sa larawan na halata ang kasiyahan. Ito ang kaibigan niyang si Ollie na katabi lang ni Aldrich, na nakadantay naman ng isang kamay kay Erwin na nasa harapan. Napaismid siya pagkakita sa mukha ni Aldrich sa larawan. Hindi pa rin kasi niya lubos maisip na magiging kalaguyo to ng kanyang asawa. Ipinaling na lang niya ang atensyon kay Thea. Nakatabi nitong maskuladong lalaki. Sa kanya sinipat ang katabi naman ni Thea, ang morenong si Aris, na siyang may pinakamaamong mukha sa lahat ng lalaki sa picture. Nang mabaling ang paningin sa kanyang sarili sa larawan, ay muli niyang napansin na mahigpit pala ang pagkakahawak ng mga kamay nila ni Eri habang nakahalik ito sa pisngi niya. Si Erwin naman ay nakahalik din sa kanang pisngi habang yakap-yakap siya. Hindi niya alam kung ikakatuwa niya bang makita ulit ang masayang kuha ng larawang yun. Lalo na ngayong nalaman niya ang madilim na budhi ng kanyang mga kaibigan. Matapos maalala ang karumal-dumal at totoong sinapit ni Eri, napansin na lang niya ang sarili na pumapatak ng mga luha habang nakatingin pa rin sa larawan. Apo, bakit ka umiiyak? Ayos ka lang ba? Okay lang po.
May naalala lang po ako dito sa picture. Hindi ko akalain na ako na lang pala ang matitirang buhay sa mga nandyan. Huwag kang mag-alala, Iha. Kasama mo kami ng lola mo. Nawala man ang asawa at mga kaibigan mo. Nandito naman kami. Patuloy kang mamahalin. Tutulungan ka naming palaki ng mabuting bata si Winmar. Pangako yan, Iha. Thank you po. Nang matapos na sila, wala nang ang inaksayang oras ang apat. Lumabas kaagad sila ng kwarto. Subalit pagdating nila sa sala, ay ganun na lang ang gulat nilang lahat. Nang makita ang simbolo ng witchcraft sa sahig, na tila kumikinang sa pagkapula. Anong nangyayari, officer? Wala rin akong ideya. Paglabas yun ng kwarto, bigla na lamang kuminang ng ganyan. Por Diyos, por Santo Santissima! Madali kayo. Umalis na tayo rito. Nang mapatingin silang tatlo kay Maria, ay ganun na lang ang gulat nila pare-pareho. Dahil bigla na lang nahulog ang Carmen de Guerrang nakaimperdible sa bandang tiyan ni Maria. Kahit ang habak na nakakwintas ay bigla na lang naputol. At nang mahulog ang mga yun sa sahig, ay bigla na lang nasunog at naging abo pagkalaon. Dahilan para magimbal silang lahat. Pagkatapos nun ay mabilis ang mga sumunod na pangyayari. Kitang-kita nilang lahat kung paano ang bawat kanto ng bituin sa simbolo ay may mga nagsulputang itim na kandila na galing mismo sa sahig. Biglang lumamig ang kapaligiran at bumigat ang presensya. Kaya kumislot-kislot ang sanggol na nasa sinapupunan ni Maria. Dahilan para mapahawak siya ron na mahigpit. Bigla rin sumara ang mga pinto at bintana. At kahit ilang beses na pagpipilit ni na Officer Almacen at Lolo Gardo na buksan ng pinto, ay wala silang nagawa. Natigilan lang sila pare-pareho na makarinig sila ng nakakakilabot na malawits na halakhak sa bawat sulok ng bahay. Ano nangyayari? Diyos ko po! Anong... Hindi na natuloy ng matandang babae ang sasabihin nang makita niya ang apo na biglang napahiyaw dahil humilab na ang tiyan nito. Ah! Ang sakit! Ang tiyan ko! Lalabas na si Winmar, Lola! Nataranta ang lahat kaya kaagad lumapit si Officer Almacen para sana buhatin ang nahihirapang buntis. Subalit nawala na to ng malay tao. Kaya hindi na alam ni Maria ang mga sumunod na nangyari sa bahay na yun. Nagising na lang siya na nasa pamilyar na silid. Ito yung silid na ipinakita ni Officer Almacen sa picture. Ang kwarto ni Eri. Na punong-puno ng mga kagamitan na may kinalaman sa pagsasagawa ng itim na salamangka. Habang nakahiga sa malambot na kama, iginala niya ang tingin. Napangiwi siya nang maramdaman ang pagkislot ng kanyang baby na damang-dama niyang natatakot din. Pagbangon ay nakita niya ang simbolo ng bituin at sa bawat kanto nito ay may nakasinding itim na kandila. Ang mas nakakagulat sa pagkakataong ito ay may babaeng nakaupo sa mismong pinakasentro ng nasabing simbolo. Kahit nakatalikod, ay kabisadong-kabisado niya ang hubog ng katawan nito. Pati ang buhok. Kaya namilog ang mga mata matapos mapagtanto na ito ang matalik niyang kaibigan. Eri? Ikaw ba yan? Eri, sumagot ka. Alam kong ikaw yan. Kilalang kilala mo talaga ako, Maria. Mahal. Teka, paano nangyari to? Totoo ba ito o panaginip? Naguguluhan na ako, Eri. Paano kang nabuhay? Nakita ko mismo ang bangkay mong hinahango sa ilog at... Dahil mangkukulam ako na bumangon sa hukay. Mabilis na nangilabot ang buong katawan ng buntis at napaigtad ulit siya matapos magkislot-kislot na naman ang sanggol dahil sa takot. Kung ganun, totoong mangkukulam ka? Bakit hindi ko to alam? Dahil kahit kailan,
Hindi ka naman naging interesado, Maria. Ikaw ba ang pumatay sa kanila? Kay Oli, Aris, Aldrich at sa asawa mo? Oo, ako nga ang pumatay sa kanila. Gusto mong malaman kung paano ko ginawa? Una, pinunit ko ang maamong mukha ni Aris. Hindi na babagi sa katulad niya ang ganong klase ng pagmumuka. Pangalawa, si Oli at Thea, hindi sila bagay. Kaya hanggang kamatayan pinaghiwalay ko sila ng landas. At ikatlo, ang hayop na Aldrich na yon at ang asawa mo. Galit na galit sila sa relasyong meron tayo. Pero mas nakakadiri ang mga pinaggagawa nila. Kaya hanggang sa kamatayan nila, hinayaan ko silang magtuos. Bakit pati si Thea dinamay mo? Wala siyang kasalanan. Siya ang dahilan kung ba't nangyari sa akin to. Traidor siya. Kung hindi siya nagsumbong, hindi ito mangyayari kaya dapat lang yun sa kanya, sa kanilang lahat. Nakita mo ba ang ginawa nila sa akin? Pinugbog nila ako ng husto hanggang sa mandupaypay ako at mawalan ng lakas. Pero hindi pa natapos doon ang lahat. Binaboy nilang 4 ang pagkatao ko. Ilang beses nila akong pinagparausan kahit nag-aagaw buhay na ako. Hindi pa rin sila tumitigil. At pagkatapos, pinaanod nila ako sa rumaragasang ilog ng gabing yon na parang isang bangkang papel na kaagad nagkalasog-lasog. Kaya bago ako tuluyang mawalan ng hininga, ay humiling ako ng pangalawang buhay. At pinakinggan ako. Ibinenta ko ang kaluluwa ko sa demonyo para makabalik at makapaghigante. Pero matagal bago ko nagawa yun dahil wala na akong pisikal na katawan. Nandoon na sa ilalim ng sementeryo. Humalo na sa lupa at inuuod. Sasabihin mo ba sa akin ngayon na dapat akong maawa? Hindi ko alam ang mga nangyari, Eri. Kung nandun ako, hindi yun mangyayari. Pero wala ka. Hindi mo tinupad ang pangako mo sa akin, Maria. Pero kahit ganun, ako naman, handa ko pa rin namang tuparin ang sinumpaan ko sa'yo. Nagpakawala ng nakakakilabot na halakhak si Eri. Kaya lalong kinumutan ng takot si Maria. Pati ang sanggol sa sinapupunan nito. Hindi pa rin natapos ang mga nakakagimbal na kaganapan. Dahil nagsimula ng magwika ng orasyon si Eri. Pagkarinig nun ni Maria, ay napaatras siya. Hanggang sa makorner ang sarili sa dulo ng kama. Napayakap siya sa tiyan. Dahil ramdam na ramdam niya ang matinding takot ng kanyang sanggol. Para siyang namamanhid sa matinding pagkasindak. At para na siyang papanawan ng ulirat. Tinatagan niya lang ang loob para sa kanyang anak. Kaya umiyak na lang siya ng tahimik. Habang yakap-yakap ang namimilog niyang tiyan. Pumikit na lang ang buntis. Habang pinipilit ang sariling labanan ng tensyon at takot. Na lumalamon sa buo niyang pagkatao. Sorry, anak. Sorry talaga, anak. Dumilat ka, Maria, at pagmasdan mong maigi ang mukha ko. Ang mukha ng binaboy ng asawa mo. Ang mukhang iniwan mo at pinagkaitan ng pangako. Dahil tila wala na rin sa sarili, kaya napadilat nga ang buntis. At mas lalo siyang nasindak nang makita ang nakakakilabot na itsura ni Eri. Ang mukha nito ay naaagnas na. Wala nang isang mata at nakalaylay na ang parehong tenga at panga. Gutay-gutay ang damit. Kaya kitang-kita ang mga pasang naaagnas na rin. Ang bali niyang mga hilalato ay halos maputol na at may dugong tumataga sa pagitan ng mga binti niya. Tingnan mo ang mukhang to at tandaan mabuti dahil ito na ang huling beses na makikita mo ako. Napahiyaw na lang si Maria sa sobrang pagkasindak. At dahil sa sobrang nerbiyos, ay hindi na talaga niya nakayanan pa ang mga nangyari. Umikot na lang ang kanyang paningin at nawala na naman siya ng malay tao. Namalayan na lang niya na nakasakay na siya sa stretcher ng ospital
at hinahatak na papunta kung saan. Nang mahapyawan ng mga mata niya ang Lola Ermita, tila ba nakalimutan na niya ang nakapanindig balahibong engkwentro nila ni Eri. Kaagad niyang hinawakan na mahigpit sa kamay ang matandang babae, na nagulat din matapos siyang makita na nagising na. Apo, salamat sa Diyos at nagkamalay ka na. Ano pong nangyari? Saka mo na isipin yan. Dadalhin ka na sa loob para mailabas mo na ang bata. Saka na ikukwento ng lolo mo kapag okay ka na. Yun na ang huling usapan nila. Dahil hindi na pinapasok si Lola Ermita, nakita na lang niya ang lola na nag-sign of the cross bago magsara ang pinto. Nang nasa delivery room na, ay bigla siyang nakaramdam na matinding antok. Ipipikit na sana niya ang mga mata, pero sinabihan siya ng nurse na huwag matulog dahil maaaring makatulog din ang sanggol at posibleng parehong manganib ang kanilang buhay o mauwi sa cesarean ng kanyang panganganak. Kaya naman pinipilit na nilalabanan ni Maria ang antok hanggang sa mapansin niyang isang magandang babae na pamilyar sa kanya ang mukha. Nang ma-realize niyang ito ang dating anyo ni Eri, ay parang nawala ang antok niya. Pero napalitan naman to ng matinding takot. Umalis pa naman sandali ang magpapaanak dahil meron lang tong kukunin. Kaya mag-isa lang siya ron at walang kahit sinong kasama. Pagkangiti nito sa kanya, ay mabilis nang gumapang ang takot sa buo niyang kalamnan. Kaya kahit nahihirapan, ay nagpumilit siyang sumigaw. Doc! Nurse! Tulong po! Nasaan na po kayo? Habang nakangiti ay nagsimula ng lumakad si Eri palapit sa kanya. Hanggang sa tumayo to sa kanyang paanan at biglang lumalim ang tingin. Sinikap ni Maria na bumangon para umalis sa lugar na yon. Pero bago pa niya magawa, ay nagwika na si Eri. Magkakasama na tayo hanggang sa huli, mahal. Pagkatapos ay marahan nitong gumapang papatung kay Maria na hindi maipinta ang mukha sa sobrang kaba. Balot man ng takot ay walang nagawa ang buntis. Dahil naubusan na siya ng enerhiya, dala ng pinaghalong sakit ng tiyan, nerbiyos at sobrang antok. Hindi rin niya magawang makasigaw, kaya nagpaanod na lang siya sa agos ng sitwasyon at ipinig sa Diyos ang lahat. Hanggang sa namalayan na lang niya na pinaiiri na siya ng nagpapaanak. At sa biyaya ng Panginoon, nailuwal niya ng ligtas si Winmar. Habang wala pa sa kanya ang anak, iginala niya muna ang tingin sa buong paligid. Pero wala na rin si Eri. Kaya napaiyak na lang siya, na sinundan din ng pag-iyak ng bagong panganak niyang si Winmar. Isang batang sanggol na lalaki, tama ba? Pagkatango na naghahawak sa baby, kaagad itong inilapit sa kanya. Tuwang-tuwa pa siya nung una. Subalit nang makita ang mata ni Winmar, ang kaninang sigla ay bigla na lang napalitan ng pagtataka at pangamba. Bakit po magkaibang kulay ng mga mata ng anak ko? Kahit ang mga tumingin sa bata ay nagulat din at namangha. Dahil nga sa magkaiba ang kulay ng mga mata ni Winmar. Ang kaliwa ay berde at ang kanan ay brown. Wala sa sariling sumagi sa isip niya si Eri. Pati ang mga sinasabi nito sa kanya ng paulit-ulit. Magkakasama na tayo hanggang sa huli, mahal. Nang ma-realize niyang tila reincarnation ni Eri ang napanganak niya, biglang nanghina ang kanyang mga kamay. At kamuntikan pang mabitiwan ng sanggol na walang kamuwang-muwang. Mabuti na lang talaga ay may mga naka-assist, kaya agad na agapan. Hindi to pwedeng mangyari.
Dahil sa pinaghalo-halong nerbiyos, takot at stress, nag-hysterical na nga si Maria sa delivery room. Kaya kaagad kinuha sa kanya si Winmar at napilitang injeksyonan siya ng pampakalma. 2 linggong lumipas. Magmula nang makauwi ng bahay si Maria at ang kanyang anak. Pero ni isang beses ay hindi nilapitan ng babae ang sanggol. Alam niya kasi sa sarili na hindi yun ang anak niyang si Winmar, kundi si Eri, na siyang lumipat sa katauhan ng walang kamuwang-muwang na sanggol. Hindi na rin pinipilit ng kanyang lolo at lola ang mga sarili nito. Dahil sa tuwing ginagawa nila yun, ay nagwawala lang si Maria na parang nawawala sa sarili. Maraming mga kapitbahay ang nagsabi na baka nabinat siya sa panganganak kaya nagkaganon. Pero alam ni Maria sa sarili kung ano ang totoo. Na ang mangkukulam na si Eri ay bumangon mula sa hukay at ngayon ay nasa katauhan ng sanggol. Ang problema lang ay hindi niya tumasabi sa hindi ring malamang dahilan. Iha, nandyan sina Officer Almacen at Officer Ligaya. Gusto ka na kumustahin at makausap. Papapasukin ko ba? Hindi umimik si Maria. Tumingin siya sa bintana na parang nakatingin sa kawalan. Kaya napabuntong hininga na lang ang kanyang lolo na halatang halata din sa itsura ng mukha ang matinding pag-aalala. Sige Iha, sasabihin ko na lamang na bumalik dahil masama ang pakiramdam mo. Siya nga pala, si Winmar nandun lang sa kwarto namin. Kung gusto mo siyang dalawin at silipin, nandun naman ang lola mo. Siya, maiwan na muna kita dyan. Paalis na sana ang matandang lalaki nang biglang lumingon ng kanyang apo at magsalita. Lo, pakisabi po kina officers na mag-aayos lang ako saglit at lalabas na ako. Sige Iha. Pag-alis ng kanyang lolo, ay agad siyang nag-ayos. At pagkatapos nagtungo na sa sala, kung saan umiinom na ng tsaa at ng merienda ang mga officer. Magandang hapon po, Officer Almacen at Officer Ligaya. Matapos magkamayan ay agad umupo ang babae at kumuha rin ng available na tsaa sa lamisita. Matapos ang kanilang kumustahan, ay naging seryoso na ulit ang usapan. Kaya umupo na rin si Lolo Gardo sa tabi ng kanyang apo, habang si Lola Ermita ay nakatayo lang sa pintuan ng kanilang kwarto at pasimpleng nakikinig. Habang nasa ospital ka, bumalik ang paranormal investigator sa bahay ni Eri. Pero nakakagulat, sapagkat ang mga napicturean ng team namin noon, wala na. Malinis na ulit ang kwarto. Ano pong kinalaman ko ron? Wala naman akong sinasabi may kinalaman ka ron . Ikinukwento ko lang dahil talagang nakakagulat. At imposibleng mangyari yun, na walang taong makakapansin. Ganun po ba? So ano na pong mangyayari sa kaso? Yan ang dahilan kung bakit kami naparito. Karamihan kasi sa pamilya ng mga biktima, katulad ni na Oli, Aris at Thea, ay pinapatigil na ang kaso. At dahil wala namang ibang pamilya si Ulrich, kaya out of the question na siya. Ang sagot mo na lamang ang hinihintay namin. Pero kung kami lang ni Officer Ligaya ang pahihintulutan mo, itutuloy namin kasama ng paranormal investigator ang kaso. Hindi na po siguro kailangan, Officer. Nagulat ang mga nakarinig sa sinabi ni Maria, na tumayo na agad bago muling magsalita. Maraming salamat po sa pagpunta at sa pag-inform. Tama na rin po siguro ito dahil halos 1 buwan na rin po namang nakalibing ang asawa ko. Maiwan ko na po kayo. Ano bang nangyari sa'yo nung gabi nandun tayo sa bahay nyo para kumuha ng mga gamit ng baby? Nasabi yun ng officer dahil nang mawala ng malay tao si Maria, ay narinig nila ang mga sinabi nito na parang merong kinakausap na tao. Hindi na umimik si Maria na nagtungo na ulit sa kwarto at nagpahinga. Kinagabihan, 10:00 ng gabi ay nagising siya kung saan tulog na ang tao sa bahay. Nagtungo siya sa kusina
at kumain hanggang sa meron siyang naisip na hindi maganda. Kinuha niya ang kutsilyo at nagtungo sa silid ng kanyang lolo at lola, kung saan nandun din ang crib ni Winmar na tulog din. Nilapitan niya ang sanggol at nang tatangkain na niyang sasaksakin to, nagising bigla si Lolo Gardo at nakita ang kanyang gagawin. Diyos ko po! Maria, anong gagawin mo? Bitiwan mo yan! Hindi ko po anak ang batang ito, Lolo. Maniwala po kayo sa akin. Santissima Maria! Ano bang nangyayari sa iyo, apo ko? Mabuti na lang ay naagapan nila si Maria at hindi natuloy ang plano nitong pagsaksak sa walang kamuang-muang na sanggol. Dahil sa nangyaring yun, kinabukasan kaagad ipinatawag ni Lolo Gardo ang kaibigan niyang mahusay na albularyong si Monyoyong. Naniniwala kasi sila mag-asawa na magmula nang mahimatay si Maria ron sa bahay, ay naalihan na to ng kung anong masamang espiritu. Kaya umaasta na kakaiba. Ganito rin daw kasi ang nangyari sa mga kaibigan ni Maria bago mamatay. Pagdating pa lang ni Monyoyong sa tapat ng kanilang bahay, ay dinungaw na siya ni Maria ng pasimple sa bintana ng kwarto. Narinig pa niya na magsalita ang matandang albularyo na sa labas pa lang daw ng bakuran ay may mabigat na puwersa na itong nararamdaman. Isang puwersa na galing marahil sa pinakamalalim na parte ng impyerno. Dahil doon, nakita niyang naglabas si Monyoyong ng tuyong dahon na parang palaspas ang style. Nagwisik din siya ng itim na asin na tinatawag nilang kalanamak. Isa itong uri ng Himalayan black salt na galing sa bulkan at kadalasang ginagamit sa pagluluto at panggagamot. Pero sa mga kagaya niyang albularyo, isa tong mabisang sandata, lalo na kapag nabigyan ng tamang orasyon. Nang mawala sa paningin niya si Lolo Gardo at Monyoyong, bumalik na siya sa kama at naupo. Inantabayanan na lang niya ang mga to na pumasok sa kanyang kwarto. Maya-maya pa nga, katulad ng inaasahan, sumilip nga sa pintuan ng kanyang kwarto ang dalawang matandang lalaki. Apo, ito si Kamonyoyong mo. Magmano ka, dali. Magandang umaga po. Siya yung sinasabi kong apo ko na posibleng, alam mo na. Pagkatapos niya magmano, matagal sila nagkatitigan ng matandang albularyo. Pinilit niyang hindi mag-alis ng tingin. Subalit mas matatag ang talim ng mga mata ni Monyoyong. Kaya sa huli, siya na mismo ang yumukod. Monyoyong, anong nakikita mo sa apo ko? Tama ba kami ng hinala ng misis ko, ni Ermita? Eksaktong pagkasabi niya nun, ay siya namang pagdating ni Lola Ermita. Tangan-tangan ng sanggol na si Winmar. Kaya napabaling ang dalawang matandang lalaki ron. Kitang-kita ng dalawang mata ni Maria kung paano mamilog ang mga mata ni Monyoyong habang pinagmamasdan ng sanggol. Kaya napalabas siya ng silid. Mas lalo silang nagimbal nang sinabi ng matandang albularyo na hindi nga si Maria ang inaalihan o nilulukuban ng masamang entity, kundi ang sanggol na si Winmar. Naiyak na lang bigla si Maria sapagkat may isang taong nagpatunay na totoo ang kanyang sinasabi. Hindi naman makapaniwala ang mag-asawa sapagkat sanggol pa lang si Winmar at wala pang muwang sa mundo. Doon na nga ipinaliwanag ni Maria ang lahat-lahat sa kanyang lolo, lola at sa albularyo. Simula sa karumal-dumal na sinapit ni Eri sa kamay ni na Erwin, Alrich, Oli at Aris, hanggang sa paghihiganti nito bilang isang mangkukulam na nagbalik sa hukay. Nagbuno siya ng 1 taon para tuluyang makabalik. At dahil wala ng pisikal na katawan, ginamit niya ang sanggol para maging kanyang katauhan. Ayon